Hi guys! Magandang araw po sa lahat. Ang ating pag-uusapan for today's video ay para naman po ito sa lahat ng travelers or biyahero na pauwi po ng Pilipinas or nagbabalak na magbakasyon dyan sa Pilipinas. Kasi tungkol po ito sa travel requirements na kailangan po nating ihanda. So wala naman pong masyadong nabago, just that we need to refresh yung kaalaman ng ating mga kababayan. So mabilis lamang po ito guys, makinig po kayo mabuti. Just in case may katanungan po kayo, ilagay nyo lamang sa ating comment section sa baba. Okay? Unang-una po, kailangan syempre ay yung valid passport. Okay? Dapat at least 6 months valid yung ating passport from the time of our travel. Pangalawa po, ay kailangan po meron tayong confirmed flight ticket. Ito po importante. Minsan or madalas, 'di ba? Pinapakitaan po tayo ng ating mga employer, especially po sa mga domestic workers, pinapakitaan po sila ng ticket booking. Pero ang hanapin po ninyo guys ay yung confirmed flight ticket. Madali lamang po i-check sa website ng ating mga airlines kung confirmed yung ating flight ticket. Ang kailangan nyo lamang po dyan ay yung booking reference, yung last name nyo, punta po kayo sa website ng airline nyo, at i-check nyo po doon kung confirmed or matutuloy yung biyahe na yan. Pangatlo po ay yung valid na visa. Diba? Sa Saudi Arabia, ulitin po natin, dalawa po yan. Meron po tayong exit re-entry visa. Diba? Para po sa mga kababayan natin na uuwi ng Pilipinas, magbabakasyon at babalik din po sa kanilang dating employer. Pangalawa po, yung final exit visa naman ay binibigay po yan ng inyong employer kapag tapos na po yung inyong kontrata at uwi na po kayo ng Pilipinas. Okay? Lahat po yun ang nabanggit ko, ang exit re-entry visa at final exit visa ay manggagaling po sa inyong mga employer. Hindi naman kailangan guys na meron po kayong hard copy ng mga visa na yan. Kasi nakalink na po yan sa ating ikama. At makikita na rin po yan sa ating passport pag niswipe po nila doon sa immigration. Pero as much as possible, I highly recommend, 'di ba, na may hawak po kayo ng kopya ng inyong exit re-entry visa. Kasi sa Pilipinas ay hinahanap po 'yan upon check-in pa lamang. Okay? At para po ma-issuehan po tayo ng exit re-entry visa ng ating employer, dapat po valid yung ating ikama at least 2 months, 'di ba, or 60 days na valid. Kapag final exit visa naman, at least 1 month or 30 days valid yung ating ikama para po ma-issuehan po tayo ng visa. Ang problema dyan kapag expired yung ikama natin. So hindi po tayo ma-issuehan ng visa not unless isettle or bayaran muna ng ating employer whatever na mga multa dahil nga po sa expired ikama. And syempre lastly, yung e-travel. Kailangan pa rin po natin mag-register sa e-travel, diba? www.etravel.gov.ph. Or pwede po kayong pumunta sa application, mobile app na egov.ph. Mag-register po kayo sa e-travel, libre po yan. At least 72 hours or at least 3 days before the time of your departure. Okay? Added po sa ating mga requirements, kailangan po natin ay suggest na pumunta po tayo ng maaga sa airport. Diba? At least 3 to 4 hours before the time of your scheduled departure. Para at least kung may mga problema sa airport, ay pwede pa pong magawa ng paraan ninyo at ng inyong employer. And then, sa atin pong mga bagahe, kung magdadala po tayo ng hand carry, ilimit lamang po natin ito sa 7 kilograms. At kung meron po tayong mga check-in baggage, so syempre i-check po natin sa ticket kung magkano lamang or ilan lamang po yung allowed na kilo sa ating check-in baggage. Mahirap po magkaroon ng excess baggage. Sa Saudi Arabia, kahit sumobra ka po ng 1 or 2 kilo, pwede kang pagbayarin o pagbabayarin ka talaga ng $100 or that's equivalent to 375 Saudi Riyal. So malaking bagay din po yan. I hope nabigyan ko po kayo ng update sa mga travel requirements pauwi po ng Pilipinas. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, please don't forget to like and share the video para at least marami pa po sa ating mga kababayan na ang makaalam. Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.